The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. This is my commandment. Love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you. This I command you. Love one another." My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning there, everyone. Kailan ba tayo nagbibigay ng sukle? O kailan kaya tayo tumatanggap naman ng sukle? Nagbibigay po tayo ng sukle kapag halimbawang ang bayad mo o ang binigay mo ay sobra sa halagang nawala o nakuha sa iyo. Tanggap ka naman sukli ka nito. Potang may mayad kang sobra, bisa ka tali siguradong tanggap kang sukli ka nita. Alam po ninyo, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sobra-sobra yan. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay labis-labis po yan. Nginiingkutan ko, ano kaya ang pupwede nating gawin o magagawa natin dito sa sobra o labis na pagmamahal o pag-ibig ng Diyos sa atin? Ano kaya ang magagawa natin dito? Ibalik natin ito sa Kanya. Suklian natin ito sa Kanya. But how? Sa papaanong pamamaraan? May papakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos kapag binalik natin ito sa Kanya, magmahal din tayo ng iba. Yun lang. Ganun lang kasimple yun. May papakita natin, may ibabalik natin o masusuklian natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan din po ng pagmamahal natin sa kapwa natin. Sabi ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito, "Love one another as I have loved you." Nikakalugod kayo, antimo, nung makananura kayong liguran. Sabi ni Jesus sa mga alagad niya at sa atin din naman ngayong linggong ito. I have a question for all of you. Tanong ko lang, bakit kaya mahal ninyo ang mga pari ninyo kahit kung minsan ang hirap naming mahalin? But still, you love them or you love us. Sige nga, bakit kaya pilit ninyong minamahal o mahal ninyo ang mga pari ninyo, kaming mga pastol ninyo, na kahit kung minsan po ang hirap naming mahalin? Our gospel for this Sunday answers the reason why. Mahal ninyo ang mga pastol ninyo dahil mahal ninyo si Jesucristo. Mahal ninyo ang mga pastol ninyo, hindi dahil, siyempre po, respeto. No, because you love God. That's why you love your priest, you love your pastors. Alam po ninyo, sa dati kong parokya, hindi ko nasasabihin kung saan. 3 na po yung pinanggalingan kong parokya. Sa Bulacus, Masantol,
sa Santo Rosario Pau, sa bayan ng Santo Tomas, at kamakailan lamang po, dito rin po sa St. Jude Village. Sa dati ko pong parokya, sa pinanggalingan kong parokya, mayroon po akong generous parishioner. Kakaliwaning pare, hindi niya kinakalimutan yung pastol, ako. Alam po ninyo, pag may dumating siyang package mula abroad sa US, siguradong meron ako. Siguradong meron po ako. But unfortunately, this generous parishioner of mine already died. Magto 2 years na po mula nang siya ay yumao. Natatandaan ko pa, sariwa pa, sa isipan ko noong pinagmisahan ko po siya sa bahay nila. After the celebration of the Holy Eucharist, nilapitan po ako ng mga anak niyang balikbayan. Tapos may kinuwento sila sa akin, itong mga anak niya. Sabi nila, among alam mo si Mama? Sabi nila, among alam mo, mother namin, noong buhay pa po siya, kapag tinatanong namin siya, O Ma, anong gusto mong bilhin namin para sa'yo, ipapadala namin. Alam mo, ang tugon niya sa amin, si Among. Si Father, bigyan niyo siya sa liye, kakalingwan. Sabi daw po ng mama nila sa kanilang mga magkakapatid. Totoo po ito. O ba't mo po tang maganakaya kaya kay meto nga tao? Yung tao maganakaya kaya ka. Makanta mo rin yung sukli mo kaya. Maging maganakaka mo naman kaya. Siyempre kapag kabastos ang isang tao sa'yo, in return, magiging bastos ka rin sa kanya. Kung mabait ang isang tao sa'yo, tapos mabait ka rin sa kanya, paano kung hindi mabuti o hindi mabait ang tao sa'yo? Yun din ba ang ibabalik mo sa kanya? Yun din ba ang isusukli mo sa kanya? Nikakalugod kayo, timonong makananor kayong liguran, love one another as I have loved you. Jesus said in our gospel for this Sunday, pag-ibig, pagmamahal, ito po ang panawagan o imbitasyon ni Jesus sa ating lahat ngayong linggong ito. Umibig ka, magmahal ka, lugod ka. Ito po ang misyon natin bilang mga mananampalatayang Katoliko. Mahal at minamahal tayo ng Diyos, ito rin dapat ang ipakita natin sa mga kapwa natin. Mahal at minamahal tayo ng Diyos, ito rin dapat ang ibalik natin sa Kanya sa pamamagitan din po ng pagmamahal sa ating mga kapwa. Kingamanong si Swan makaniniya mo po. Pakitana na kang lugod ni nga pong Ginoo. Itimurin saning magsantong at mangibabaw king kekang puso. Pakitana na kang lugod ni nga pong Ginoo. Itimu naman saning manuknangan king puso mo. Remember, my dear friends, that to love is the core, is the center of our life as Christians, as late faithful. And love is our mission and vocation as children of God, as sons and daughters of God. Kaya nga't kung minsan naiisip ko, ito po ang main reason, ito ang dahilan, ito ang rason kung bakit inilagay ng Diyos ang puso natin sa gitna ng katawan natin upang sa ganoon ay mangibabaw yung pag-ibig sa atin, upang mangibabaw yung pagmamahal sa buhay natin at maipakita natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa natin. Lugod naman po, pwede tamong isukli, king tinggap mo muna mang lugod, ewari. Lugod mo naman yung pwede mong ibalik isukli, king tinggap mong lugod mo naman. O tayo po pansinan, biyasang lugod, agyo ng ilako, ing sakit, at kaplasalog. Biyasang lugod, ing sarili na, karingaliwa, agyo ng ibuklod. Kapag ka umiibig ka, kapag ka nagmamahal ka, kahit alam mong yung iniibig mo o minamahal mo, hindi ka ibig-ibig yan, hindi ka mahal-mahal yan, kapag ka nagmamahal ka, hindi naman ang buhay mo ang ibinabahagi mo sa taong yun kundi ang buhay ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ang ibinabahagi mo sa kanila. Ang pag-ibig po, ang magmahal, ay bukasyon natin, misyon natin, bilang mga mananampalatayang Katoliko. Huwag sana po natin kakalimutan na minahal tayo at minamahal na tayo ng Diyos bilang ganti, pagbabalik at sukli sa Kanya, magmahal din tayo ng ating kapwa. Father, kahit yung mga hate na hate namin,
Father, kahit yung mga kasuklam-suklam, mamahalin namin. Kapag yun ang ginawa mo, magiging katulad ka ni Hesus Kristo. Love one another as I have loved you. Sabi po nila, mainam daw, maganda daw kapag ka nagdarasal tayo, tumatahimik tayo, at lumalapit tayo sa Diyos, mainam daw na sinasabi natin sa Kanya na, I love you, Lord. Pero mas maganda daw, mas mainam daw na kapag ka nagdarasal tayo, hindi lamang natin sinasabi kay Lord na mahal natin siya, nakaluguran tayo. Mas maganda daw na kapag ka nagdarasal tayo, ito daw ang estilo ng pagdarasal. Thank you, Lord, because you love me. Aliway tang kaluguran da ka Ginoo, nunay salamat po Ginoo, uling kaluguran mo ko. Mayroon daw pong grupo ng mga kabataan, ang daming mga youth ngayon dito. May grupo daw po ng mga kabataan na nasa plaza sila, nasa park. Ang mga kabataan ito, nasa plaza, biglang dumaan daw yung isang ale. Isang matandang babae. Tapos tinanong daw niya yung mga kabataan. Naging gulat daw ng mga kabataang ito nang ang tanong ng ale ay tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagmamahal. Wika daw ng matandang babae ito sa mga kabataan. How do you understand love? What is love for you? Tanong daw ng matandang ito sa mga kabataan. Iba-iba daw po yung mga naging tugon nila, naging sagot nila. Well, love is sacrifice, love is blind, love is kind. Gasgas sa pakibat. Love is an intense, deep affection for another person. And to love is an act of selfless. It is a very selfless act. Sabi daw ng mga kabataan. Pero alam po ninyo, yung aling nagtanong, mayroon daw po siyang napansin na isang pamilya. Yun daw tatay, yun daw mister, nakaakbay siya sa misis niya. Tapos yung tatay sa kabilang kamay niya, hawak-hawak daw niya yung anak niya. Sabi daw nung ale, yung matandang babae sa mga kabataan, yun ang magandang mukha ng pag-ibig. Yun ang magandang mukha ng pag-ibig. Alam po ninyo, sa mga taong nagmamahal, nagkakaroon nga naman ng mukha ang pagmamahal. Karing taong lulugod, mididinan niyang lupa, ing lugod. Please all rise. I believe